Sa bansang tulad ng Pilipinas, isa sa pinakatinatamaan ng bagyo sa mundo. Ang weather forecasting ay hindi lang impormasyon. Ito ay isang lifeline. Pero paano nga ba talaga nabubuo ang forecast? At gaano ito kasigurado? Hula lamang ba ito? What's up mga ka-DOST Barkada? My name is JP and welcome sa panibagong episode ng Saysay kung saan lahat ng bagay ay may saysay. At ngayon sisilipin natin ang agham sa likod ng mga bagyo mula sa pagbuo nito hanggang sa mga babalang nagliligtas ng buhay. Upang pag-usapan ang bagay na ito, makakasama natin ang ating co-host na si Mr. Brian Obalde mula sa Centro Escolar University. Hello po. Brian. Welcome. Hello po Sir JP. Kamusta ka, Brian? Medyo kinakabahan kasi first time pero sabi niyo nga chill lang. Chill lang tayo. Kailan ka ba huling may na-encounter na bagyo? Yung last na Karina, parang yun yung time na talagang, syempre may klase. So dire-diretso kang Oo. Yan. Yung mga bagyo na yan, di ba? Kapag nangyayari yan, talagang nakaka-impact din yan sa mga katulad mo, estudyante, kapag nagkakaroon ng class suspension. Okay, so para mas bigyang saysay pa yung discussion natin pagdating sa mga bagyo, makakasama natin ang isang meteorologist, ang isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Isang institusyon na nangunguna pagdating sa weather forecasting sa bansa. Please welcome Sir Benison Estareja. Hello, Sir Benny. Hello, magandang araw sa inyong mga ka-DOST Barkada. Yes. So, bago natin kilalanin si Sir Benny, unang patikim lang Sir Benny, kapag ba sinabi nating weather forecasting, ano bang ibig sabihin nito? Kasi di ba napakagandang pakinggan, di ba? Pag sinabing weather forecasting. Yes. Parang, Nakakatalino Oo, parang akala mo lalabas na talaga sa TV agad-agad. No? So pag sinabi nating weather forecasting, we are forecasting, meaning iniisip natin kung ano nga ba yung magiging future natin in terms of weather. So, we're talking about the future. Kung uulan ba mamaya, or bukas, or a few days from now, or even up to a few months to years from now. And mahalaga yan dahil Napakahalaga kasi syempre, as an individual, gusto nating malaman kung ano nga ba yung magiging weather in the future. Kung ano nga ba yung mga dapat nating suotin, kung ano nga ba yung mga dapat nating pagplanuhan or dalhin kapag may mga travels tayo, meron tayong mga special events. okay, so yan yung patikim natin, Brian. Actually ngayon pa lang, parang tumatalino na ako. Tumatalino ka sa- na agad, di ba? Simula pa lang yan. Wow. Pero mas marami pa tayong matututunan dyan, Brian. Kaya ngayon, kilalanin muna natin ng lubusan si Sir Benny bilang isang weather specialist, isang meteorologist. So, ano ba sir, ang common na ginagawa ng mga meteorologists, ng mga weather specialist? Yung isa sa mga pinakang trabaho ng isang meteorologist is of course, yung mag-predict ng weather. Pero it comes with the scientific knowledge of ano nga ba yung concept of the atmosphere, kung ano nga ba yung nangyayari sa ating kapaligiran, sa mga clouds, for example, yung mga principles of forecasting, and of course, yung advanced mathematics. Kasi complex math ang pinag-uusapan natin dito. So, sir, noon pa lang po ba pangarap niyo na maging isang meteorologist? Yes. Nung elementary pa lang ako, gusto ko na talagang maging, in a way, hindi naman weather forecaster kasi nung bata ako, hindi ko naman alam ang ibig Bata ka pa sabihin. lang sir na forecast mo na. Yan ang magiging Wow. trabaho. Gusto ko yan. Weatherman. Parang, Weatherman. kasi napapanood ko dati. Si Ernie Baron. Ernie Baron. Naku, napaghahalata Yun na yun. Yun na yung Pero institution yun, huwag na di ba? natin i-deep dive. Though hindi naman siya technically talaga meteorologist, pero siya yung nagbabalita talaga din ng weather, tapos very knowledgeable siya. And then nafa-fascinate ako upon watching him sa TV, so parang gusto ko maging ganun. Sa kanya ko talaga nakuha yung yung inspiration behind my interest and passion for weather forecasting. So sa lahat ng mga sir, na parang na-forecast nyo na about weather update, weather forecast, ano yung pinaka tumatak sa inyo? Pagdating dun sa talagang trabaho namin, di ba mainly nagfo-focus kami sa bagyo, no? So yung mga memorable na mga bagyo, hindi lang actually isa. Kung matatandaan nyo, that was 2024, during the last quarter of it, merong sunod-sunod na mga bagyo. Pero yung the fact na nagsunod-sunod sila, in a span of 25 days, it started with bagyong Christine. Who would not forget Christine? Isa yun sa pinakang nagpaulan na bagyo. Tapos sinundan siya ng letter K, di ba? So, L, M, N, O hanggang P. Grabe. P is Pepito,
And it lasted for 25 days na hindi lang siya sunod-sunod, kundi halos magkakasabay din. Parang two at a time, nandun siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, grabe yung stress among us forecasters into how can we manage yung time namin sa pag-forecast ng track ng bagyo na yon, yung mga bagyo na yon. Tapos, nare-realize namin na parang kulang na kami sa tulog kasi we have to do overtime. Kapag day off namin, kailangan magtrabaho kami kasi hindi kami nagkaroon ng ganong scenario in the past. Ikaw ba, Brian, may naalala kang malakas na bagyo na na-experience mo? Well, siguro, actually, di ba, parang anong year na ba yun, yung bagyong Karina? Okay. Pero, yun lang pinaka-recent na na-experience ko. Pero ang pinaka talagang tumatak sa akin yung 2015 bagyong Lando. Kasi nasa probinsya. So kapag malakas ang bagyo, automatic walang kuryente. Yun talaga. Ako naman ang naalala ko, Milenyo. Parang 2006. 2006. Oh. Kasi yung area namin, medyo mataas na yun eh. Pero dahil yung Milenyo Saan na ba yun, yun? medyo umabot din ng baha na abot tuhod talaga. So malakas din yung time na yun. Ngayon sir, dun sa sa ginagawa ninyo sa trabaho, di ba? Weather forecasting. Ano sa tingin yung parang pinaka, alam mo yun, parang fulfilling Oo nga naman. sa trabaho Kasi sabi nila. nila, Di ba? walang Kasi, tulog. syempre, walang tulog. Tapos nakadepende rin yung mga, syempre, Pilipino, di ba? Maghihintay ng update. Sila ang Oo. Sila ang takbuhan natin ng impormasyon. Kahit saan. Well, yun na nga, ikaw na yung nagsabi. Takbuhan ng impormasyon, di ba? So the fact na tinatakbuhan talaga kami at people seek our advice, bago pa man tumama yung bagyo or during yung may bagyo, no, tatanong sa akin ng mga friends ko or ng mga hindi ko kakilala kung saan po papunta yung bagyo, kung dapat ba ituloy yung flights namin. Di ba parang yung mga buhay-buhay nila sa araw-araw nakadepende talaga sa amin. So doon pa lang, na-inspire na kami to move forward at pagsikapan namin yung pag-forecast ng weather. And hindi natatapos doon. Kasi after naming mag-forecast, after dumaan ng bagyo, syempre ang mga tao parang, nasagip nila yung kanilang pananim, or parang, nasagip nila yung kanilang mga ari-arian, nakapag-harvest agad sila. So nakakarinig ka naman somehow ng mga compliments, mga thank you sa mga tao. Siyempre yung mga top comments lang kasi yung iba mga basher na yun. Hindi may iwasan yan. So doon ako nakafocus sa kung ano yung nakikater mo sa mga tao at yung mga compliments na nanggagaling sa kanila. Alam mo, Sir JP, parang ngayong itong moment na to, gusto ko bigyan, gawing oportunidad para pasalamatan yung mga katulad na tao nila. Oo naman. Sir Benny, kasi kung thank you hindi talaga. dahil sa kanila, wala na, papahamak na tayo Tama, di siguro ba? sa At least mga... nagkakaroon tayo ng mga ganong uri ng information. Yes. So, simula pa lang tayo, di ba talagang, mas na-appreciate natin kung ano yung value na binibigay sa atin ng mga Yes. weather forecaster. So, ngayon, bago ang lahat, mini-break muna tayo. Kaya, welcome sa ating segment na Text Twist Weather Edition. Ang segment na ito, masusubukan natin ang talas sa mga salitang may kaugnayan sa ating panahon. Ayan. So, ano bang challenge dyan? So, meron tayong ipa-flash ng mga salita sa ating screen. Oh. So, ano bang gagawin natin sa mga shuffled letters na yan? Diba? So, ang lahat ng words na yan ay may kinalaman pagdating sa usapin ng weather. Okay? So, ang kailangan lang natin gawin is mahulaan kung ano ang tamang salita. Madali na sa kanila. Punta tayo sa word number 1. Brian, okay. Quiz number 1. Grabe ako. Ito ang ating shuffled letters. Okay. Kaya mo yan. Wow. Siguro obvious na to. Oh, Low obvious pressure na. area. Low pressure area. Tama po ba? Okay. Yes, walang ka-pressure. So ayan sir, ano bang definition o kapag dating sa low pressure area? Madalas yan naririnig ng mga, di ba, pagdating sa mga weather updates. Yes. Ano bang ibig sabihin yan? Yan yung medyo parang mapapagalaw yung mga tao. Uy, anong saan yan papunta? Kasi di ba we always think of low pressure area as a weather disturbance. And tama naman, kasi itong sama ng panahon, ang kabuuan niya isang kaulapan, no? Yung mga ulap na to ay makakapal at merong malalakas sa mga pag-ulan at minsan nade-develop sila bilang isang bagyo. Yan yung madalas marinig na LPA. Yes. Pagdating sa mga LPA, balita. yes. So kumbaga parang ito bang pangsimula na magde-develop na yung bagyo, sir? Pag Yes. sinabing LPA. Walang bagyo na hindi nabubuo coming from a low pressure From a area. low pressure. So laging, kumbaga yung LPA, Siya muna. yun yung starting point Yes. natin. So kapag meron na tayong narinig na LPA, LPA. sa mga balita, okay. Ang ayan. next na tanong niyan, magiging Magiging bagyo bagyo. ba? Maging bagyo po ba? Yun. Next word tayo. O, ayan. Sino na kaya? Anong tamang sagot dyan, Brian? Ano Ay, sa ako tingin pa rin. mo? Magaling ka ba sa text twist? Well, titigan natin dito. Nakaka-fresh. Nakahanda ba yung mga natin eh. Pero ito siguro ay, tama po ba? Flooding. 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 Okay, so Yes. pagdating sa flooding naman, Sir Benny, ano ang
masasabi nyo dyan? Flooding is hindi makontrol. Well, flooding. Flooding. Well, flooding dito sa Pilipinas, of course, is very rampant kasi alam naman natin tayo ay binubuo ng, napapaligiran tayo ng tubig. We have coastal communities na prone sa coastal flooding, lalo na kapag high tide or kapag mayroong bagyo. At marami tayong mga kailugan or river networks. Meron tayong river basins na sanga-sanga. No? So, ibig sabihin, maraming communities ang maaring prone naman sa river flooding. Ayan sir, talagang kapag syempre may mga malakas na bagyo tayo, automatic yan, laging may bahang kasunod. Or syempre, depende pa din sa location ng lugar. Paano ba yan? Depende sa kahandaan ng lugar at dun sa flood control structure ng lugar. So, unfortunately, hindi talaga may iwasan lalo na kapag grabe yung ulan na binabagsak. No? Parang may limitations din naman ng ating flood control systems. Correct. Tama naman. Oo, kaya dapat talaga, I mean, kung alam natin na usual nangyayari yung mga Importante bagyo sa na atin, meron tayong meron na tayong mga ways para, I mean, at least ma-reduce yung risk, di ba? Ah. Pagdating sa mga baha. Tama naman. Okay. Number 3 tayo. Ano yung next word natin dito? Nako, Haba-haba. parang haba nito. Ilang letters? Kaya dapat Sir JP ang Aba, sa akin mo binigay ha? Ano ba yan? Parang na-pressure ako dito. Parang ako yung nakaka-LBA dito. Nagsisimula sa anong letter yung unang word, sir? Letter I. Ayun, may Letter I. Okay. Intertropical Convergence Zone. Okay. So, ITCZ. Normally, ITCZ, tama. yes. Yan yung normal acronym na maririnig natin. Actually, kasama ng PAR, Oo, LPA. ayan, LPA. Ano bang ibig sabihin, sir, ng Intertropical Convergence Zone? So yung ITCZ, isa rin yan sa mga typical na weather systems sa bansa throughout the year. Lalo na kapag ganitong magtatag-ulan at kapag patapos na yung tag-ulan, which is May, June, tapos October. Zone meaning lugar or area. Tapos it happens within the tropics. Ang tropical region is within the equator, slightly above and below the equator. So meron diyang convergence na nagaganap within the tropics. Na ano yun? Pagbanggaan ng mga hangin. So pag merong banggaan ng hangin, ang tendency magkakaroon ng mga kaulapan. So yun lang din yun. Parang strip of clouds siya. Alamin naman natin ng mas malalim pa yung science sa likod ng bagyo. Yung mismong minomonitor ng DOST Pag-asa. Para simulan yun, sir, paano nga ba nagsisimula yung isang bagyo? Siguro, mas i-double click lang natin yung nabanggit nating low pressure area kanina. So, what happens na from the time na magsimula yung low pressure area hanggang sa maging bagyo? So, dun muna tayo sa part na yun. Naging isang part na yung presence ng low pressure area, itong weather disturbance na to. Isa yan sa mga factors sa pamumuo ng isang tropical cyclone or bagyo. So yung second, isa pang main factor is the presence of warm seas. So ibig sabihin kailangan mainit yung dagat. Kaya kung mapapansin nyo, bihira yung mga bagyo na nabubuo yung malapit sa mga Arctic regions, dun sa mga matataas na lugar such as Europe and dito sa may parting Japan. Usually talaga dito sa malapit sa equator siya nabubuo. At the same time, kailangan din ng rotation. Kailangan may rotational force kasi ang bagyo, di ba, parang kaya nga siya tinawag na cyclone, di ba? Kailangan may cyclonic motion. And for that to happen, kailangan natin ng tinatawag na Coriolis force. If you're encountering that Ito ba during yung Coriolis effect na nababanggit minsan sa mga meron, may kinalaman yun doon. So yung Coriolis force is present hindi sa equator, so slightly above and slightly below the equator. So again, nandun na naman tayo sa parang medyo qualified pa rin si Pilipinas kasi meron tayong mainit na dagat, meron tayong madalas na low pressure, at meron tayong mataas na Coriolis force. Kaya may tendency talaga na malaki yung chance na mabuo yung mga bagyo sa paligid ng bansa. Sir Benny, random question lang na nag-pop up sa akin. So, ang mga bagyo natin, paano po sila umikat? Clockwise or counter po? Very good question. Bali sa Northern Hemisphere, ang movement ng mga bagyo ay or counterclockwise. Counterclockwise. Okay, pabaliktad. Whereas yung mga bagyo naman sa Southern Hemisphere, sa mga Australia, New Zealand, clockwise naman. So, kapag nagbabalita ng mga bagyo, di ba, laging may direction na kagad. So, Tsaka laging heading towards the Philippines kasi nga, counterclockwise, di ba? Sa atin. Total, nandito naman na po tayo about sa bagyo. Siguro, isang mga pwedeng matanong natin kay Sir Benny. Sir, ano po bang pinagkaiba po ng mga tropical depression, sa tropical storm, tapos sa typhoon po? Ano mas na iba? People tend to mistake one category to another, di ba? Laging tinatanong, nasaan na yung typhoon? Nasaan na yung super typhoon? Whereas,
low pressure area pa lang to or tropical depression pa lang to. No? So as an overview, yung tropical depression is the weakest category of a tropical cyclone or bagyo. Tapos yung storm, yan na yung second weakest. Kasi lima yan eh. Lima yung categories natin. We have tropical depression, we have storm, we have severe tropical storm, which is storm pa rin naman, and we have number 4, typhoon. Okay. Typhoon is the second strongest, and we have the super, Super typhoon, siya yung typhoon. pinakamalakas. Okay. So, kumbaga, intensity ba yan, sir? Yes, wind intensity ang basihan. Wind intensity. So, kanina nabanggit din ni Brian, na Yes, parang, yes, yes. di ba, as a student, minsan nakantabay ka rin sa mga weather forecast. Actually, pala. Pero from time to time, nagbabago rin, di ba? Actually. Naiiba. So, ano ba yung reason behind that, sir, kung bakit nagbabago din minsan yung update or yung forecast? I think we also have to we have to think na kung fix lang ang track ng isang bagyo, parang what's the use pa na magbigay kami ng updates? 'Di ba? Kumbaga kung saan tatama si Yolanda, for example, isang bagyo, kung saan siya tatama, magbibigay kami ng isang track na lang. I-assume natin na hindi siya magbabago, Yun na then there's no need for us to work pa, no? Kasi yan na yan eh. Whereas ang concept behind the science of weather forecasting is that chaotic ang ating atmosphere. Meaning, patuloy na nagbabago ang ating atmosphere over time. Konting change lang ng pressure or ng humidity or ng alinsangan, may tendency na mabago yung track ng bagyo. So, Kapag kunwari, for example, tumaas yung pressure dito sa malapit sa may Visayas. So may tendency na iiwas doon ng bagyo. So mag-move siya northward instead of kapag fino-forecast ni Pag-asa na moving towards Samar siya, pero tumaas ang pressure sa may Samar, aangat siya. Ayan, Magbabago. nabanggit mo na, sir, yung parang magiging direction kung saan siya pupunta. Ano ba yung parang factors kung bakit magbabago yung mismong direction niya? And siguro direction and yung lakas na din, yung wind intensity, ano yung mga nagko-contribute doon? Yung mga kilala natin ng mga weather parameters, for example, temperature. Okay. Yan yung isa pinaka-familiar, pinaka-popular sa atin. Ang temperature, kapag may changes sa temperature, kapag nag-i-increase yan, mas may tendency na mas lumakas ang isang bagyo. Okay. Ayaw nila nung malamig na dagat. Pero pag may bagyo, malamig, no? oh. Of course, kasi cloudy. Tsaka mahangin. Cloudy, oo. Tapos Pero yan, yung good learning yan. pressure, di ba kaya nga natin naririnig yung low pressure area. Sila yun yung Simula. basis ng isang tropical cyclone. doon nagsimula. Ang gusto ng isang bagyo, mas mababang pressure. Mas na-attract sila, mas doon sila nagli-lean towards yung mabababang pressure. Okay. Ayaw nila nung mga increasing or yung mga high pressure. So, higher temperature, lower pressure. Kumbaga, yan yung mas nakakapag-trigger. Yes. Sir, andito naman na tayo. Siguro, alam mo, Sir JP, hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin, pero taon-taon parang mas dumalakas yung mga bagyo. Lumalakas nga ba? Dumalakas. Sir Benny, totoo nga ba to? Fair? Depende rin yun sa sa nagsasalita, 'di ba? Kasi siguro kung mas naapektuhan sila kapag mas malala yung nafi-feel nila, ang dating talaga sa kanila mas lumalakas yung mga bagyo. Pero nasa sa kahandaan din yun ng tao, 'di ba? Ay, Pero yung totoong studies, may mga study naman talaga regarding dun sa relation ng climate change at saka sa intensity ng mga bagyo. So base dun sa karamihan ng mga recent studies, ang climate change nagkukos yan ng warming, di ba? Global warming global or warming. warmer temperatures. yes. Gusto ng bagyo, mas mainit na karagatan, di ba? Yes. So pag mas mainit ang karagatan, mas may tendency na yung mga bagyo ay mas lumalakas. Mas lumalakas. Dahil sa climate change, dahil sa global warming, ang mga future na mga bagyo ay nakikita Mas natin na lalo may trend na mas dumadami yung mga malalakas na mga bagyo. Nabanggit natin kanina na mas mataas ang temperature, mas gusto nila yan. Typhoons and super typhoons, mas tumataas yung frequency nila. Sir, kapag umiinit po, diba sabi niyo, diba, global warming, hindi naman po ba dumadami yung bagyo? Or ganun pa rin po ba yung bilang niya as dati? So ang trend na nakikita dun sa mga recent studies, in the coming decades, we're seeing na meron pababang trend in terms of the number of tropical cyclones. Pero paakyat naman yung Yung proportion intensity. ng mga malalakas na tropical cyclones. okay. So Nakakabahan. in the next few decades, makikita natin na mas kung ngayon nasa 20 per year ang Philippines, di ba? Maaring makita na natin mga 18 to 19 na lang per year. Pero a larger proportion of that can be
typhoons and super typhoon. So, mas onte, pero nga, kumbaga mas Malalakas. Mas malalakas. Oo. So dahil yan, mas lumalakas, 'di ba? Syempre, sobrang mas lalong importante na talagang minomonitor natin tama. yung weather forecasting, mga weather updates. Paano ba minomonitor ni Pag-asa yung mga bagyo, sir? So diyan naman tayo pumunta. So yung pagmamonitor ng Pag-asa, hindi lang siya limited dun sa Philippine Area of Responsibility na lagi nating naririnig, di ba? As far as 3,200 kilometers away from our landmass, pag meron tayong na-detect dyan na kahit low pressure area lang, minomonitor na agad yan ni Pag-asa. So binibigyan natin sila ng ang publiko ng 6 hourly updates regarding dun sa position ng bagyo at dun sa chance na kung itong kunwari low pressure area, mataas ba to or mababa ang chance na maging isang bagyo. At kung bagyo man siya, wala pa siyang track dahil napakalayo pa naman ito for us to assure nga na ito'y papasok at makaka-apekto sa ating bansa. However, kapag malapit na siya sa PAR, doon na tayo pwedeng magbigay ng track, lalo na kapag sure tayo na siya ay papasok ng PAR. At kapag nasa loob na siya ng PAR, every 6 hours, kapag siya ay malapit na sa lupa at dadaan sa lupa, every 3 hours. Meron ng So mas madalas update ang na, updates. mas regular update. Sir, sa mga ganitong pagmamonitor po sa mga weather disturbances po na ito, na-curious lang ako, ano yung mga technology o mga tools na madalas gamitin niyo po sa Pag-asa po? Yung mga conventional na mga tools pa rin na alam natin, for example, yung mga weather instruments like thermometer, barometer, anemometer, very useful itong mga instruments na ito no upon measuring yung magiging lakas at yung impacts ng bagyo. Of course, yung mga higher technologies, we're talking of radars, yung mas upgraded na ng mga radars natin, medyo na sila, gumagalaw na from one place to another. Yung mga X-band radar na tinatawag natin, kapag papunta sa isang lugar yung bagyo, meron kaming radar na papunta doon sa lugar na yon para mag-monitor ng possible mga thunderstorms. So mobile din yung mga ganun yun. So, And apart from that, of course, yung mga satellite, okay. finifeed ng Japan at ng Korea yung satellite imagery nila sa Philippines. So kapag ganyan, sir, nabanggit nyo kanina, posible in future, in the near future, mas lalakas din yung mga bagyo, although mas kaunti. Pero does it mean ba, from sabi mo ng technology standpoint, dapat ba mas maraming aparato or equipment na dapat ready din tayo? Not necessarily marami, pero dapat efficient. Dapat nagagamit siya ng maayos at saka dapat well-maintained. Kasi unfortunately, kapag sobrang lakas ng bagyo, may tendency na masira yung mga instrumento, di ba? Lalo na yung mga radar. Tama naman. Yung mga stations ng Pag-asa, medyo nako-compromise kapag nadaanan ng malakas na hangin at saka binaha. So, dapat dapat efficient pa rin ang ating mga equipment. Tama naman. Ikaw, Brian, Yes, Sir JP. kailan yung huling, wala kayong klase dahil sa isang bagyo? Naalala mo ba kung anong signal number? Siguro, hindi ko naaalala yung signal number, pero siguro nung 2025 siguro. Okay. Siguro ang madalas po doon imbis na signal number yung rainfall warning. Pag orange, yung red. ganun Ganyan. madalas. Ayan, dahil nabanggit mo yan, yun yung gusto nating mas malaman pa, sir. Paano nyo dinedefine yung signal number 1, number 2, hanggang 5, di ba? So, ano yung science behind that, sir? Yes, na-mention nyo magkaiba eh. Kasi ang minimension ni Brian is all about rainfall warnings. Okay. Whereas yung signal numbers are all about wind warning. Wind So those are warning. Okay. two So separate magkaiba yan. hazards na medyo nakukonfuse ang tao, di ba? Okay. Kasi pag sinabi nating signal number 1, signal number 2, up to signal number 5, yan ay babala ng Pag-asa patungkol sa paparating na malakas na hangin. Whereas yung mga yellow, orange, red warnings, yan ay babala ng Pag-asa pagdating sa mga paparating na malakas na ulan. Ulan. Okay. Pero yung level number po ba na yon, related din siya dun sa kaninang nabanggit nyo na 5? Na parang nagsisimula sa depression, storm, hanggang sa maging super typhoon. Yes. Inayos na natin yan recently. Bali, meron tayong 5 categories ng bagyo, di ba? So, meron din tayong 5 signals na magko-correspond na rin dun sa 5 categories na yun. So, for example, kapag dadaan ng bagyo sa inyong lugar na tropical depression, hanggang signal number 1 lang. Signal number 1. So, kapag kunwari, tropical storm, hanggang signal number 2. And when we reach super typhoon, that's at signal dadaan sa number inyong 5. lugar, sana hindi, hanggang signal number 5. So, yung ibang mga lugar na malapit doon sa lugar na yon, maring mas mababa na yung mga signals nila. 4, 3, 2, 1. Actually, parang, sir, ako lang ba or nagbago ba talaga yung measurement ng signal numbers? Parang kasi ang signal number 1 po sa amin nun, parang ang lakas na. Pero
Ngayon parang nagulat na kami na may 5 na pala. Di ba? Yes. Yung sinasabi mong signal number 1 pero malakas, ito ba ay malakas na ulan? Kasi tulad ng sinabi ko kanina, regardless pa kung yan ay tropical depression, kung yan ay storm or typhoon, pwede pa rin sila kahit anong kategorya mag-produce ng malakas na ulan. Kaya doon pumapasok yung mga rainfall warnings natin. Okay. Pero halimbawa yan, yung definition natin, sir, ng level 1, 2, 3, 4, 5, over time, posible rin bang mabago yan? Kasi kung in the near future, mas lumalakas din, di ba? Baka Oo tapos na nga tayo naman. sa zone na, okay, from X to Y kilometers per hour lang yung bilis ng wind. Possible ba yun? Ina-update nyo rin yan? Yung definition per level? Yes, pwede namang mabago. Kaya lang, syempre, kailangan ng masusing pag-aaral. But for now, I think sapat naman na lahat ng bagyo na 185 kilometers per hour ang lakas na dalang hangin or higher, pwede pa rin siya maklasify as a super typhoon. So ngayon, punta naman tayo dun sa ano, yan. Kasi kung may mga ganyang mangyayari, di ba? I think ang best way for us to really, get prepared is magkaroon ng mga early warning. Early Di ba? warnings Pagdating na sa ganyan. Importante And, yun. Oo, kailangan natin ng mga signs. Siguro di ba? especially sa amin, mga O, students. estudyante, di Oo, ba? yun talaga. So, paano ba, sir, nakakatulong yung mga early warning system? Yan yung core ng weather forecasting. Diyan talaga nagmumula yung essence ng weather forecasting because what's the purpose na magbibigay kami ng babala sa inyo kapag nandyan na yung bagyo, kapag nandyan na yung malakas na ulan, di ba? So yung early warning is very important para mapaghandaan ng tao kung ano nga ba yung i-expect nila na hazards. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga mapipigilan yan eh. Yes. Di ba? So we have to just prepare na lang. And in order for us to prepare, dapat early. Correct. Dapat ahead of time. Yung may time para makapaghanda tayo, enforce tayo ng bahay natin, makabili tayo ng mga kailangan nating food and supplies. Tama. Sa mga ganito pong pagkakataon, di ba sabi niyo po, kayo yung bago dumating yung bagyo. Pero sa mga ganito po, ano po bang role po ng mga local government units po natin, mga LGU? Ang local government units, of course, sila yung mas nakakakilala ng kanilang lugar. Tama naman. Si Pag-asa, hindi naman namin kabisado yung, for example, Bulacan. Ang office namin, Quezon City, pero hindi namin kabisado yung lugar na Bulacan. Ang mga mayors doon, even yung mga barangay captains doon, sila yung mas nakakakilala nung jurisdiction o yung lugar nila. So they have the responsibility to protect the lives and the properties of the people na nakatira doon. Kahit ganun na, di ba, nabanggit na ni Sir, nandyan na yung bagyo. So mag-a-announce sila. Pero hanggang doon na lang yung magagawa nila. Nasa Correct. LGU. Kaya talaga. dapat tayo din as, mga Filipinos, makikinig din tayo, di ba? Matuto tayo Pero makinig. related sa pakikinig, di ba? Doon sa mga information na to, alam din naman natin na sobrang talamak na ngayon yung mga fake news. Yun. Nangyayari din ba yan, sir? Minsan may mga fake news din about weather forecast and paano natin siguro ma-advisehan yung mga kapwa natin Filipino to make sure na yung nasasagap nating information ay talagang accurate din. And of course, coming from DOST talaga. Sa ngayon, JP, na siya talaga eh. Rampant na. Yung mga fake news, yung mga fake pages, yung mga pages na nagpapanggap na Pag-asa sila at yung mga So meron din mga even sinishare sila pagdating sa mga weather info. forecast, May mga sinishare sila na info na i-quote nila si Pag-asa pero hindi naman talaga namin sinabi. So challenge yun for us to call them out kasi sobrang dami na talaga nila. No? So ang responsibility, hindi lang naman naglalay sa amin, naglalay din yun sa mga tao sa public for them to discern. Kasi alam naman nila na si Pag-asa authority naman yan, di ba? Correct. At alam naman nila kung ano yung mga mainstream media, isang mapagkakatiwalaan talaga na media. So we have to discern then or on our part as netizens para bumalik, okay, nabasa mo siya, hindi ka sure kung fake news yan or maring convinced ka na totoo yung nabasa mo, pero babalik ka rin syempre sa Pag-asa. Babalik ka rin syempre sa mainstream media in order for you to check kung tama ba yung nakikita mo information. Ikaw ba, Brian, saan ka nakuha ng information? Siguro, bilang Gen Z. Bilang isa Gen Z. Wow, talagang inanan. Pero siguro sa amin po, well, honestly, sa social media madalas. media Well, nandito na yung sa kamay mo na. Well, di naman po sa TikTok. Pero katulad po ng sabi nyo, yung sa mga mainstream media rin. So, ayan, magme-mention ba tayo? Pero ayan, so yung mga mainstream, nasa kamay na natin eh. Maganda yung sinabi ni Sir Benny na dapat tayo, meron din tayong responsibility to really discern, di ba? Yes. Kasi let's say for example, kapag pumunta ka naman sa social media, alam mo naman kung ano yung mga let's say verified na pages, kung saan talaga si DOST Pag-asa, kita mo rin naman yung mga balita galing sa alam mo na sa let's say mainstream media. And then siguro another way is parang double check din, di ba? Double check.
Kasi parang hindi lang isa yung source mo. Tama. Makikita mo din Cross-checking, naman, di tama. ba? Oo. Sir, yung mga ganito po bang instances po, di ba, nagkalat ng fake news, hindi na natin may iwasan yan. Pero ano po ba saan po ba kami bilang mga simpleng tao, saan po ba kami pwedeng kumuha for additional information, yung mga maaasahan po ba? Ganun. Siyempre sa DOST Pag-asa. Kung nahihirapan sila, kami may pinakamaraming followers, around 7 million lang naman. Ay. So, Please like, share, so please like, share, subscribe, follow. And yun, pupunta kayo lagi sa page ni Pag-asa. Kasi doon din naman, meron din kami mga kino-call out ng mga fake pages. For example, yung mga nagpapakalat na may super typhoon na ganito, natatama sa ganitong lugar. So may mga fact-checkers na rin po ang DOST, tama Yes, po ba? naging part na rin yun ng trabaho namin because yun nga, nagiging rampant yung mga fake news. Tsaka alam mo, kapag binalita din naman yan ng media, di ba? Galing din naman kay Pag-asa yung information. Yes, So, kung meron naman tayong way to get the information firsthand through their site, then better din, di ba? So, yan. Ngayon, sir, marami yung naniniwala na yung weather forecasting daw ay simpleng hula lang, di ba? So, bilang someone na meron tayong background in terms of science context, di ba? Paano natin pinapakita na this is really an output of data, di ba? Database. Hindi lang basta-basta. Ginamitan ng technology. May proseso. And talagang pinag-aralan. Parang mas gusto nating ipakita sa public na may basis ito. Kaya kapag ito yung binigay nating mga early warning signs, di ba? Magtiwala. Dapat, may ganun tayong confidence na pagkatiwalaan and gawin natin kung ano yung dapat na action. Tama naman. Yes. We do recognize that some people think of it that way na ang forecast, lalo na yung mga galing sa Pag-asa, hula lang yan, may bolang kristal daw kami. So, Bara-baraha pa rin sa... diba, without realizing na sobrang dami ng mga nagtatrabaho sa Pag-asa na nagbuhos ng kanilang years of expertise, nag-aral, iba dyan, nag-doktor pa no, para pag-aralan yung principles of the atmosphere. Lahat ng ginagawa namin, lahat ng mga outputs namin na weather forecast ay science-based. Meaning, kumakalap kami ng mga datos, hindi yan hundreds lang or thousands, millions of data yan from different agencies, from different stations of Pag-asa with different parameters, temperature, humidity, pressure, etc., rainfall. So, minsan gumagamit pa kami ng napaka-powerful na supercomputers for yung mga data na ma-process and to come up with forecast models. So, yung mga ginawa namin na yung expertise ng tao, yung mga weathermen na nasa Pag-asa, plus yung mga data na nakalap namin, plus yung mga supercomputers, we're looking into them as well. So, paano mo masasabing hula yan? Paano mo masasabing bolang kristal yan? No? Kung napag-aralan Correct. at may basihan May naman. basis talaga. Siguro, Sir JP, parang dito pa lang, dapat ma-realize na natin na yung itong mga career na ganito, na weather forecasting meteorologist, hindi siya basta-basta. Oo, May tama. proseso. May proseso talaga. Tsaka, kumbaga, kailangan din ng expertise, di ba? Over time, mas natututunan. And to add na din siguro dun sa sa sinabi nga ni Sir in terms na, okay, may basehan nito, kaya dapat yung mga kapwa natin Pilipino is magtiwala din. Baka lang kasi merong experience sila na parang ito yung update, tapos iba yung nangyari. But I also want to highlight na yun din yung reason kung bakit nga may update. Kasi from time to time, meron ding changes. And pagdating sa usapin na forecasting, wala namang 100% forecast, di ba? Yes. Hindi siya 100%, ito lang yung mangyayari. Hindi siya magiging 100% accurate yung mga forecast simply because hindi naman perfect yung supercomputer. Correct. Hindi naman perfect yung mga data na nakakalap natin. Nandito sila para gabayan. So meron tayong initial na mga warnings, and then Yes. at the same time, may regular updates para kung merong pagbabago, doon tayo mag-change din ng action natin. Depende sa ano yung So, ma-advise. importante sa mga ganitong pagkakataon na nakantabay tayo pala. Oo. Sa inyo ba? Ako naman ang takeaway ko, sobrang I think fulfilling yung trabaho ng mga weather specialists, ng mga meteorologists, di ba? Kasi imagine, kumbaga naka-anchor din doon yung buhay ng ilang mga tao, di ba? Of course, hindi naman natin mapipigilan kung ano yung posibleng mangyari. Ganun But ang nature, at least yung readiness with this kind of information, paano siya gagamitin. Kasama natin sila sa paghahanda. Oo. Kaya sobrang saludo po, Sir Benny, at sa buong DOST Pag-asa sa inyong ginagawa, sir. Thank you din. Thank you din sa pagtangkilik ng aming mga forecast.
Pero sir, siguro gusto namin kayong imbitahan ayun dun sa mga ka-DOST Varkada natin na sumusubaybay ngayon sa Saysay. So sa ating mga ka-DOST Varkada, please support po yung DOST Pag-asa because we are the weather authority, no? Weather and Climate Authority na nagbibigay ng mga babala, early warnings para maprotektahan ang inyong buhay at ang inyong mga kabuhayan, no? At para na rin sa mga nagbabalak po na pumasok sa field of meteorology, gusto maging weather forecaster, kagaya ko, is you have to pursue yung mga STEM-related courses, yung mga science, technology, engineering, and mathematics courses para afterwards, pwede kayong mag-pursue ng training sa Pag-asa or mag-master's degree in meteorology para makapasok kayo sa Pag-asa. Ayan. Maraming salamat, salamat, Sir Benison. Sir Benny, Maraming thank you salamat, talaga JP and Brian. sa oras na yan. At yan na nga, mga ka-DOST Varkada. Ang bagyo, hindi natin kayang pigilan. Pero ang pinsala, maaari nating bawasan. Mga kaibigan, tandaan natin, hindi ito laban ng tao kontra kalikasan. Ito ay laban ng kaalaman kontra kapabayaan. At sa bawat forecast, may datos, may siyensya, may mga taong buong pusong nagbabantay para sa atin. Ako si JP. At ako naman si Brian Ovalde from CEU. At samahan nyo kami sa susunod na episode ng Saysay kung saan lahat ng bagay ay May saysay!